Hello everyone, welcome po muli sa Pressing On Towards Zion. We will again study the Word of the Lord at ang pag-aaralan po natin ay sa Philippians chapter 1 and verse 27. Ang sabi po doon, whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one Spirit, striving together as one for the faith of the gospel. May tanong po ako sa inyo, nasabihan na po ba kayo ng para kang bata? So, pag po tayo ay pinagsabihan ng para kang bata, ibig sabihin po nun ay matanda ka na, pero somehow kumikilos ka pa rin ng para kang isang bata. In other words, yung ikinikilos mo ay hindi tugma dun sa edad na meron ka na. Kasi pag matanda ka na, may ina-expect silang kilos na makikita sa iyo. Halimbawa po, although each one of us will benefit from drinking milk, but still people will not expect to see you drinking milk on a baby bottle. Bakit? Simply because grown-ups doesn't do that anymore. The same is true po with regard sa ating pinanggalingan lahi or race. Ang mga Hapon po, and I guess yung iba pa nating mga Asian neighbors, kilala sila dun sa pagbabaw. Yung pag may nakita silang kakilala, nagbabaw sila to show respect to others. And because that's part of their culture, people expect them to do it pag may nakita silang kakilala, especially yung mga elderly. Sa ating mga Filipino, kilala tayo sa pagiging hospitable. Yung tipong sapat-sapat na lang yung meron tayo, pero pag may bisita tayo, still iaalok natin kung ano mang meron tayo. Pag may dumating tayong bisita habang tayo ay kumakain, hindi pwedeng di natin aalokin na saluhan tayo sa ating pagkain. Otherwise, isipin ng ibang tao na madamo tayo. Bakit? Kasi in-expect ng tao ang pagiging hospitable natin simply because we are Filipino and that's part of our culture. So what I'm trying to say is this. Pag po tayo ay kabilang sa isang grupo or lahi, somehow may in-expect ang mga tao na identity or pagkakakilanlan sa iyo. Simply because you belong to that certain group. At tayong mga Kristiyano, we also have our own identity. People are expecting something from us, from the way we talk, the way we act, the way we treat and interact with other people. People will not expect us na tayo ay magmumura, na magwala sa labas, na magnakaw o pumatay. Bakit? Kasi Kristiyano tayo. And Christians simply does not act that way because we follow Jesus' teachings and Jesus never told us na gawin yung mga bagay na iyon. The problem is, minsan nakakalimot tayo. Nalilimutan natin na Christian pala tayo. Kaya tuloy, nagagawa natin yung mga hindi natin dapat na ginagawa. Kaya nga siguro, sinulat ni Pablo yung mga talata na binasa natin kanina. Particularly yung umpisa ng verse 27. Sabi niya doon, whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. And I want to give emphasis on the words, whatever happens. Sabi ni Pablo, kahit anong mangyari. Kung ikaw ay isang magulang, minsan pag may maliit tayong anak na kailangan nating iwan sa isang tabi, sinasabi natin, anak, kahit anong mangyari, huwag kang aalis dyan. Babalikan kita. And when we say, kahit anong mangyari, or whatever happens, ibig sabihin nun, we will do that thing na sinasabi natin or sinabi natin, whatever it takes. Kahit ano pang kapalit, basta gagawin mo yun. It's speaking about being firm and consistent. Basta ito na yun, hindi na magbabago. Whatever happens, ito na ang gagawin mo. So Paul is basically telling us na kahit anong mangyari, we are to conduct ourselves in a manner that is consistent to who we are. That is what he means when he says, in a manner worthy of the gospel of Christ. Kristiyano man o hindi ang kasama mo, nasa loob ka man ng church o wala, dapat Kristiyano ka pa rin sa puso mo, sa isip mo, sa pananalita mo, sa pagkilos mo. That's what being consistent is. Come to think of it, paano tayo makapagbabahagi sa ibang tao ng mga natututunan natin sa loob ng simbahan kung yung mga bagay na sinasalita ay hindi tumutugma sa nakikita nila sa ating mga kilos or sa ating mga buhay?
Walang power ang testimony mo dahil sasabihin nila, hindi naman totoo yung mga sinasabi mo dahil di naman nila nakikita sa buhay mo. So, we have to be consistent. One of my close friend in high school once asked me nung kami ay nagkita. Sabi niya sa akin, "Pre, bakit ba tumigil ka na sa pag-iinom?" Inisip ko, pag sinabi ko na nangusap kasi sa akin si Lord, baka hindi niya ako maintindihan kasi wala naman siyang konseptong ganon. Kasi hindi naman siya Kristiyano. Kaya instead of saying that, sabi ko na lang sa kanya, kasi kung ituturo ko sa mga tao na bina-Bible study namin na ayaw ng Panginoon na nagiinom ka dahil makakasama yan sa inyo, and yet makikita nila na nagiinom ako, definitely walang maniniwala sa akin. At naintindihan naman niya agad ako. Bakit? Because people understand that doing what you are saying is the right thing to do. So again, let us be consistent. Let our beliefs match our life. Na makita nawa ng mga tao na itong pinaniniwalaan natin, ito rin ang sinasabi natin, kaya ito rin ang nakikita sa buhay natin. Minsan, kaya ayaw pumasok ng ibang tao sa loob ng simbahan, kahit aya tayo ng aya, kasi wala naman silang nakikitang pagbabago sa mismong buhay natin. Madaming tao ang banal kapag nasa loob ng simbahan, pero nagiging normal pag nasa labas na. Kung yung ibang tao, ginagawa nila yung gusto nila, even without thinking of God, tayo, we will do things kasi alam natin na iyon ang gusto ng Panginoon. Minsan kasi tayo, napaka-sensitive natin sa nararamdaman ng iba, iniisip natin agad kung ano yung isipin ng ibang tao, pero nalilimutan natin na i-consider kung ano ang iniisip at nararamdaman ng Panginoon. Yung tipong sasabihin mo, ay naku, nakakahiya kay kumpare, kung hindi tayo attend ng birthday party, kaya magpakita man lang tayo. Well, kung yung birthday party ni kumpare ang magbubuyo sa iyo sa kasalanan, ibig sabihin, huwag ka nang pumunta sa kanya dahil mas nakakahiya sa Panginoon. Again, let us be consistent. Huwag tayong parang bangkang papel na bukod sa walang tibay na maaasahan, sunod lang ng sunod kung saan siya dalhin ng agos. Remember, people are looking at us dahil sinasabi nating Kristiyano tayo, dapat makita sa buhay natin ang pagiging Kristiyano. Sa ayaw at sa gusto man natin, people will look at our lives and what they will see in us will have an effect or an influence to whether they will believe in Christianity or not. We have to keep in mind that our lives is their Bible. Dahil ang taong di Kristiyano, syempre hindi naman sila magbabasa ng Biblia. Kaya nga kung ano lang ang nakikita nila sa atin, yun rin lang ang magiging idea nila kung ano ba talaga ang pagiging isang Kristiyano. And because we can either positively or negatively influence other people's lives, ibig sabihin we will be accountable sa Panginoon sa kung anong klaseng buhay ang ipinapakita natin sa iba. Kaya po, ulitin ko muli, be consistent. Sabi ni Paul, whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. Sabi sa atin ng Philippians chapter 3 and verse 20, for our citizenship is in heaven. So if we are citizens of heaven, let us act like one. Dahil temporary o pansamantala lang tayo sa mundong ito, let us not act as if we belong to this world. But whatever happens, act like a true child of God. Act like a true citizen of heaven. Kaya nga po, sabi ni Pablo sa second part ng verse 27 ng Philippians chapter 1, yung pong binasa natin kanina, ang sabi po niya doon, whether I come and see you or only hear about you in my absence, sabi niya, nandyan man ako o wala. In other words, nakikita ko man kayo or kayo-kayo lang. Paul is telling them to be consistent in their conduct. Sabi niya, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ, whether I am there or I am not. And before I end po, I want to challenge you as you are listening to me today. Sabi po sa binasa natin kanina, whatever happens, dapat maging Kristiyano tayo. And sa sitwasyon po natin ngayong tayo ay nasa pandemic, paano po natin ipapakita
ang ating pagiging Kristiyano? Ano po ba ang ginagawa natin sa mga panahon ngayon? Alam niyo po, as I am giving you this message now, ako po ay naka-self-quarantine. Wala po akong nararamdaman na kahit anong sintomas na ako ay may sakit. It's just that ako po ay na-expose sa isang tao na nag-positive. Although hindi pa rin naman po sigurado yung pagiging positive niya sa coronavirus dahil rapid testing pa lang po ang nagagawa sa kanya. Hindi pa siya nasa swab testing. Pero for the safety ng mga tao around me, naka-isolate po ako ngayon. Kaya nga po, nangusap talaga sa akin ng mensaheng ito. Dahil ako ay nakakulong sa kwartong ito ngayon, si Pablo din po kasi, nung sinulat niya ang letter na ito para sa mga taga-Filipos, kasama ng kanyang mga sulat para sa mga taga-Efeso, Colosas at kay Philemon, si Pablo rin po ay somehow nakakulong. Paul was in chain in Rome for 24 hours a day and 7 days a week for 2 years. He is bound to a Roman soldier. In other words, katulad ng marami sa atin ngayon, di po nakakalabas si Pablo. His movement is very limited, just as we are today. But still, his imprisonment did not hinder his Christian walk. Instead, Paul saw this as an open door for him to advance the gospel. Kahit na nakakulong si Pablo, kahit na nakakadena siya sa iba't ibang Roman soldier, kahit na matanda na siya nung time na yun, still, he continued to conduct himself in a manner worthy of the gospel of Christ. Alam niyo po ba kung anong ginawa ni Pablo during that time na siya ay nakakulong? He shared the gospel doon mismo sa kulungan. At kanino niya i-share? Doon sa mga mismong bantay niya. Ginawa ni Pablong positive yung something that most of us will see as negative. Ang hirap ng nakakulong, di ba? Nararamdaman natin yan in a smaller scale ngayong tayo ay naka-quarantine. But still, Paul saw the goodness of God in his situation. He felt it was God's way of still using him for God's kingdom, yun nga lang in a different way. Iniba lang ni God ang senaryo, ginawa niyang sa loob ng kulungan, pero still, ginamit pa din niya si Pablo. Because of Paul's imprisonment, he was able to do 3 things. Number 1, he was able to write 4 letters. Tulad nga ng sinabi natin kanina, he wrote Philippians, Ephesians, Colossians, and Philemon. Number 2 po, he was able to encourage the believers dahil nakita ng mga believers that time na kahit si Pablo ay nakakulong, pero patuloy pa rin siyang nagagamit ng Panginoon. And lastly, number 3 po, because of Paul's imprisonment, the palace guards heard about Christ. Pag binasa po natin ang last part ng Philippians at pinansin po nating mabuti ang mga huling pagbati ni Pablo sa sulat niyang iyon, mababasa po natin doon, particularly sa verses 21, 22, and 23. Sabi po doon, again, Philippians chapter 4, verses 21 to 23. Sabi doon, greet every saint in Christ Jesus, the brethren who are with me greet you. Verse 22, all the saints greet you, but especially those who are of Caesar's household. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Again, sabi niya sa verse 22, but especially those who are of Caesar's household. Now, sino pong Kristiyano sa household ni Caesar? Dapat po wala. Pero dahil kay Pablo, nagkaroon. Kaya nga, sinasabi sa atin ang sulat niya, whatever happens, kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon mo, kahit anong nararamdaman mo, kahit anong edad mo, kahit nasang lugar ka pa, ngayon, be consistent, be a Christian. Yan po ang pinakita sa atin ni Pablo. And I hope kahit na we are restricted today ng anumang klaseng quarantine na meron sa lugar ninyo ngayon, nawa ay patuloy pa rin yung ginagampanan at pinapakita ang inyong pagiging Kristiyano. And to end, babasahin ko po ang Ephesians chapter 5 and verse 8. Ang sabi po doon, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Maraming salamat po. Let us keep pressing on towards Zion. God bless you all.